pa lahat ng mga motoristang dumadaan sa mga tollway ang may RFID sticker. Halimbawa, ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, sa kanila ay 75% lang ng mga motorista yung may sticker. Ilan sa tinuturong dahilan, hindi pa rin makasabay sa teknolohiya o di kaya ay kulang pa rin sa impormasyon ang ilan sa ating mga kababayan. Para po pag-usapan ang isyong yan, pati na rin ng update tungkol doon sa sinasagawang dry run ng Toll Regulatory Board dyan sa ating mga toll roads. Kasama natin si TRB spokesperson Julius Corpus. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Julius. Ma'am Ruth, isa pong gandang hapon sa inyo. At po ng taga-subaybay ninyo dito sa ating programa sa CNN. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una muna, pakibigyan lang kami ng update. Ilang percent na ba itong mga meron ng mga RFID stickers dyan sa mga dumadaan sa toll roads? Ma'am Ruth, prior to na isagawa po natin ng ating dry run, ang mga RFID users dito sa Easy Trip system, ano po yung Easy Trip na under the MVP group, which is SCTEX, NLEX, Cavitex, C5 Link at Calox, around 73% po ang gumagamit ng RFID. So around 27% ang nagka-cash payment. Doon naman po sa auto sweep system, prior to the dry run, which is composed of T-Plex, Skyway, 1, 2, and 3, SLEX, MCX, at STAR, ang gumagamit po noon is around 79% for RFID, ETC, at ang cash naman is 21%. Ngayon pong tayo nagsimula noong September 1, Ma'am Ruth, ng ating dry run, medyo tumaas na po ang usage na tinatawag natin dito sa ating RFID. On the average po sa Easy Trip system, tumataas na yan roughly, ito estimate pa lang, but subject to validation, around 14%. In the same manner, dito naman po sa auto sweep system natin, around 15%. So more or less as of today, ang more or less usage na nakikita po natin, sa MPTC group o yung Easy Trip, around 87% plus minus at 13% ang cash. At doon naman po sa auto sweep, around 94% na po. No? Mataas na rin, ano? Opo, mataas-taas na rin. Kaya natutuwa po kami na mayroong magandang resulta itong ating isinisagawang dry run sapagkat nahihikayat na po natin ang mga motorista na mag-switch na po from the cash payment to the RFID. Aside from, alam ko itong inyong dry run, di ba? Nagsimula nga, sabi mo, nagsimula ng September 1 at tatagal ito ng 2 buwan, ano, Julius? Pero aside from yung pag-check na lahat nga sana ay mag-comply na dito sa pagkakaroon ng RFID stickers, testing din ito, no, dun sa inyong ibang sistema para ma-check. Kasi minsan may RFID sticker ka nga, pero hindi naman nababasa. Tama po kayo, Ma'am Ruth. Kaya nga po tayo nagsasagawa ng dry run upang matukoy po ano pa po ba ang kailangan nating ayusin, ano pa po ba ang kailangan nating baguhin, nang sa ganon yung mga dating inirereklamong mga problema tungkol sa ating RFID Electronic Toll Collection System ay ating ma-address at maayos para kung sa ganon na maipatupad muli, assuming maipatupad na po muli, no, ma-re-implement po muli yung ating cashless transaction, ay hindi na po tayo magkakaroon ng samot-saring problema gaya ng naranasan natin noong 2020. So ito pong ongoing yun na dry run ay sa certain toll roads lang po ito. Ano po yung mga, saan po ito ini-implement ngayon? At yung isa ko pong tanong, paano kung wala ka pa ring sticker? Anong mangyayari? Saan ka pupunta or paano ka makakapagbayad kung wala naman ng kung hindi na pwede ang cash doon sa nasabing toll na yon? Ma'am Rose, dun po sa unang katanungan, ang lahat po ng expressways natin na nandito sa ating jurisdiction dito sa Luzon ay kasama po sa dry run. Subalit hindi po lahat sabay-sabay nakasama ang lahat ng toll plaza. May mga batches po tayo na sinasama kada linggo or kada 15 days dito sa dry run na to. So para hindi po mabulunan yung ating sistema at ang ating operations, no? Para magiging smooth and efficient
ang pag-implement po ng ating dry run. Doon naman po sa pangalawang katanungan ninyo, kung saan-saan pwedeng magpakabit ang ating mga motorista ng kanilang mga RFID stickers, mangyari lamang po kung pwede kayong bumisita sa website po ng AutoSweep at ng EasyTrip at nakalista po lahat doon kung saan-saan ang mga installation sites, pati oras ng installation sites na pwede ninyong puntahan na malapit po at conveniente sa inyo. Halimbawa, Julius, yung sasakyan mo ngayon ay walang RFID sticker pero dumaan ka doon sa isang lugar na may dry run, ano? Pero ano yun, parang meron pa rin namang cash booth doon. Tama po kayo, Ma'am Ruth. Wala po tayong pinipigilang motorista kahit na wala siyang RFID sticker na pumasok pa rin sa ating mga expressways kahit kasali na yung toll plaza yun sa ating dry run. Mangyari lamang, he will be directed to go to a certain lane kung saan siya pwedeng magbayad ng cash. At the same time, hihikayatin po siya na makapakabit na ng RFID sticker para sa susunod naman pong pagdaan niya, mas mabilis na po ang kanyang entry and exit sa toll plaza yon. Okay. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si TRB spokesperson Julius Corpus sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin sa ating serbisyo ngayon si TRB spokesperson Julius Corpus. Pinag-uusapan natin itong dry run para nga dyan sa mga toll roads. So far, ang binanggit mo, no, itong na-accomplish ng dry run, nagsimula kayo ng September 1, yung mas mataas nga na compliance doon sa RFID stickers, Julius. Tama po, Ma'am Ruth. At yan po ay isang positive result na aming nakikita. Na nakikita na siguro po ng ating mga kababayan, motorista na gumagamit ng expressways, ang kainaman sa paggamit ng ating RFID as our electronic toll collection system. Sorry. Yeah. Pero yung after po nitong dry run, ano po bang mangyayari? Required na ba talaga na 100% dapat lahat ng sasakyan ay wala na pong ay may RFID na po? After the dry run po, Ma'am Ruth, ang gagawin po namin, magkakaroon kami ng assessment based on the results of this dry run. Kung maganda naman po ang naging resulta at sa tingin namin ay handa na ang mga expressways, ang mga toll operators upang ipatupad muli ang ating cashless program na tinatawag natin, irirekomenda po ng aming tanggapan yan sa DOTR na kung pwede nang ipatupad muli itong cashless or contactless program natin, yung electronic toll collection system. At ang DOTR po ang magbibigay ng kautusan or yung order na tinatawag po natin na kung sa tingin nila, sa assessment nila, ay pwede nang ipatupad muli yung ating cashless program sa panahong or time or date that they would look into as a possible date of re-implementation. Okay, kasi parang dati, di ba, Julius, parang may mga binanggit pa na possible, parang violations ba or penalties pag hindi ka, hindi ka naka-RFID or kahit pa nga yung pag kulang yung load? Tama po yan, Ma'am Ruth. That will be possible kung na-re-implement na po natin officially yung ating contactless and cashless program after the order is issued by the DOTR po. Okay, so sa ngayon wala pang ganon. So hindi pa totally implemented yung sinasabi mong cashless, ano? Hindi pa po. In fact, as I have mentioned po kanina, Ma'am Ruth, we are still allowing our motorists to pay cash kung sakaling dumaan sila sa ating expressways. We will not prevent them in using our expressways, but we highly encourage naman po sila na sana po'y mag-switch na sa RFID. Kasi po, Ma'am Bruce, malaking bagay po ang kaibahan. Ang sa cash payment po, ang nangyayari, ang nag-uubos kayo ng 15 to 25 seconds per transaction. No? Kumpara naman po sa electronic toll collection system, which is around 4 to 6 seconds lamang. So malaking kabawasan po sa traffic na idudulot sa ating toll plaza yan at sa pollution na rin, di po ba, Ma'am Bruce? At the same time,
it will facilitate yung entry and exit natin. Mahalaga din naman po yung oras ng ating mga kababayan sa ating mga toll plaza sa lahat ng ating mga expressways. Isa pa, Julius, naalala ko dati may plano or hindi ko alam kung na-implement ba to kahit saglit, yung parang i-join na yung dalawang toll operators, di ba? Dalawa kasi yan, yung EasyTrip tsaka AutoSweep. Tama po kayo, Ma'am Ruth. Yan po yung ating interoperability project. So ngayon po, ang Phase 1 and Phase 2 ay naipatupad na natin. Ang ibig sabihin, you can get just one sticker, but you will have two wallets. You will still be maintaining two wallets, but one sticker, and you can use it on both na, as long as you cross-register that sticker. Kung preference niyo ito, i-cross-register nyo lang sa kabila, then magagamit nyo po ang isang sticker lamang, pero you will still be maintaining two wallets. Yes. Yung ating pong Phase 3, Ma'am Ruth, which we are working now together with the concessionaires and toll operators, would be isang sticker na lang and only one wallet. So one for all na tinatawag natin, and we are looking forward to some positive things that may happen in this coming fourth quarter of this year, and hopefully makapag-dry run po tayo by the end of this year, or and even do some initial testing or initial implementation by next year. Okay, huli na lang po, Julius, yung hikayatin nyo ang ating mga motorista na magpakapinta, no? Huwag na maghintay na matapos pa itong dry run or fully implement pa itong cashless transactions. Maraming salamat po sa pagkakataon, Ma'am Ruth, at sa lahat po ng ating motoristang gumagamit ng ating mga expressways. Hindi po kami hihinto sa paghikayat sa inyo na kung pwede po mag-switch na po kayo sa RFID sticker natin rather than paying in cash. Malaking kaluwagan po sa inyo. Mas mabilis po ang transaksyon ninyo at hindi kayo magtatagal sa ating mga toll plaza kung ang gamit ninyo ay RFID rather than paying in cash. At nakikiusap din po kami, kung may RFID naman po kayo, ay maging responsable naman po sana tayo, nabantayan nyo rin naman po na may sufisyente kayong load sa inyong mga RFID sticker nang sa ganon ay hindi po kayo nakakasagabal sa ibang responsible RFID sticker holders na nagnanais din namang mapabilis ang daloy ng trapiko sa toll plaza. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo at TRB spokesperson Julius Corpus.